Magandang araw mga kabaka. Ako nga pala si Kuya Red TV at isa akong nag-aalaga ng baka dito sa Pampanga. Ako ay taga Mexico, Pampanga. Meron akong dalawang alagang baka, ang isa ay buntis. Ikukwento ko lang ang aking karanasan sa pag-aalaga ng aking mga baka. Ang isa sa mga alaga kong baka, noong una ay talagang napakailap. Kalaunan, sa panonood ko ng YouTube, kung paano nga ba mapapaamo ang mga alagang baka. Na-apply ko ito sa aking alaga, and thank God kasi ito ay napaamo ko naman kahit papaano. Ngunit sadyang dumarating talaga sa puntong may mga panahon na nagiging mailap din siya or matigas ang ulo. Pero tsinatsaga ko pa rin iyon. Lahat ng pinapanood ko sa YouTube, sa mga idol kong nag-aalaga ng mga baka dito, ay talagang ina-apply ko sa aking mga alaga. At ngayon, totally maamo na siya. Ang hindi ko lang naman gusto sa kanila, mga kabaka, ay yung masyado silang palagala. Kapag pinalaya mo na sila sa kabukiran, hindi na nila alam ang kanilang ginagawa kung saan sila mapapadpad. Hanggang dumating ang isang pagkakataon na sila ay nawawala. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, at hindi lang 3 beses silang nawawala. Kaya naman ako ay talagang nai-stress sa kanila at napapagod. Pero ang lahat ng yun ay okay lamang. Dahil alaga ko sila, parte siguro ito ng pag-aalaga ng baka, kaya naman ang lahat ay aking tinitiis at tinatsaga. Ipapakilala ko sa inyo ang aking mga alagang baka. 2 babae ang aking alagang baka, isa ang buntis. Sa buntis na ito ay wala talaga akong problema. Napakaamo, talaga namang napakalambing kay Kuya Red TV. Ito si Bebang, ipapakita ko at ipapakilala ko sa inyo. Ito siya. Ayan si Bebang, ang alaga kong baka na buntis sa ngayon. Mag-e-expect ako na lalabas ang kanyang anak sa buwan ng Pebrero at Marso. Ganon kasi ang sinabi ng aking technician. Siya si Bebang. 2 taong gulang mahigit na siya, kaya naman pwedeng-pwede na siyang manganak. At ito naman si Bebeng, ang kinukwento kong medyo may katigasan ang ulo. Pero kalaunan, naging maamo din siya. Ito si Bebeng. Bebeng! Kung napapansin ninyo mga kabaka, sila ay akin na lang pinaggagapas. Kasi nadadala ako sa pag-ahanap sa kanila. Lagi ako napapagod. Kapag hindi ko sila nahanap sa isang gabi o 2 gabi, talagang nai-stress na ako. Hanggang sa dumating ang puntong parang gusto ko na silang ibenta. Yung mga ganong sitwasyon, naitanong ko na sa aking sarili, what if ibenta ko sila? Pero sumasagi sa aking kaisipan na napamahal na ako sa kanila talaga. Dahil sa ilang taon ko na rin silang kasama, si Bebang kasama ko na siya, magda2 taon na. Itong si Bebeng kasama ko siya ng mahigit kulang-kulang 1 taon. Pero ang lahat ng yon, bawat minuto, bawat oras at bawat segundong lumilipas sa aming tatlo, ay talagang napapamahal sila sa akin. Ngayon, bakit ako gumawa ng ganitong video? Ito. Gumawa ako ng ganitong video dahil gusto ko pang madagdagan ang aking kaalaman kung paano nga ba ang pag-aalaga ng baka. Umaasa na baka sakali mapanood ng aking mga idol na nag-aalaga ng baka dito sa buong Pilipinas o kaya naman maging sa ibang panig ng mundo. Baka mabigyan ako ng ideya upang may apply ko na naman sa aking mga alagang baka. Gusto ko kasi itong mapalago, gusto ko silang maparami, at gusto ko silang maging maayos. Dahil ito ang paggugutan ko sa pagdating ng kolehiyo sa pag-aaral ng aking mga anak. Diba mga kabaka? Maganda ang hangarin ko dito. Hindi lamang pansarili ang aking iniisip dito, kung hindi ang mga kapakanan ng aking mga anak. Kaya naman lahat ng pagod, hirap ay aking titiisin. Mabigyan ko lamang ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. Yan ang aking pinakaunang layunin kung bakit ako nag-alaga ng mga baka. Sinatsaga ko sila, binibigyan ko ng pansin,
At lagi ko silang inilalagay sa maayos na lugar. Ang pag-aalaga pala ng baka ay hindi talaga madali. Sadyang napakahirap nito. Pero kung ikaw ay magiging matured sa pag-aalaga ng baka, kayang-kaya mo ito mga lodi. Kayang-kaya mo, tulad ko, hindi naman ako sadyang nag-aalaga ng baka. Nanood lang ako ng isang video sa YouTube. Tapos naengganyo ako dahil sa edad niyang 21 taong gulang ay napalago niya ang kanyang mga baka. And take note, ngayon isa na siyang multi-millionaire dahil lang sa pag-aalaga ng baka. Kaya doon ako na-amaze. Kaya ganun ako ka-consistent. Bakit ko pinagpatuloy ang pag-aalaga ng baka? Hindi ko naman sinasabing sana kung ano yung nakita ko sa YouTube ay ganun din. Hindi ko naman sinasabi na ganun. Pero umaasa ko na Sunday na siguro ganun talaga, no? Ganun talaga siguro ang buhay. Kung anong mga kapalaran ang naghihintay sa'yo, maghintay na lang tayo. Basta ang importante, lumaban tayo ng parehas, lumaban tayo ng patas sa mga ginagawa natin sa buhay. Tandaan natin, huwag tayong maglalamang ng ibang kapwa. Huwag tayong magloko ng ibang tao. Lumaban po tayo ng parehas, no? Lagi natin tatandaan yan at huwag nating kalimutan na tayo ay maghingi ng mga gabay sa ating Panginoon. Siya lagi ang ating kaagapay sa anuman ang ating pagsubok na harapin. Siya lagi ang ating kaagapay at ang ating kaantabay. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya naman panatiliin natin ang pagiging mabuting tao. Tulad ko, nagsisikap, nagtsatsaga at umaasa na balang araw ay makakamit ko ang lahat ng mga pinapangarap mo sa buhay kasama ng aking mga pamilya. Alright guys, kahit ang aking video ay napapahaba na, ang importante ay nabibigyan ko kayo ng mga namomotivate ko ang bawat isa. Nawa sana'y mapansin ito ng mga kasama nating nag-aalaga ng baka dito, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas, maging sa ibang panig pa ng mundo, ay mapansin sana ako upang mabigyan ako at madagdagan pa ang mga ideya kung paano ko nga ba ito mapapalago. Ang sarap lang sa feeling no? Pinapangarap ko lang noon ito na magkaroon ako ng sariling baka. Hindi ko nga alam kung paano ako nagkaroon ng sariling baka. Siguro dahil yun sa pagsisikap at pagtsatsaga ko. Ang pangangarap kasi ay hindi lang inihintay yan. Gumagawa tayo ng aksyon kung paano natin makakamit lahat ng ating mga pangarap. Kung maghihintay ka lamang ba sa bahay, sa mga pangarap mo, sa palagay mo ito ba ay matutupad? Hindi, di ba? Kailangan mo ding gumalaw, kailangan mo ding kumayod. Nang sa ganon ay balang araw, kahit ito ay paunti-unti lamang, ang importante ito ay nakakamit mo paunti-unti. Hindi mo man ngayon makakamit ito, ang importante, nangangarap ka at pinagpapatuloy mo ito at hindi ka sumusuko. Pwedeng mapagod, pwedeng magpuyat, pero hindi pwedeng sumuko. Laban lang po tayo. Yun lamang po at hanggang dito na lang ang aking video. Muli ako si Kuya Red TV at sana ito ay inyong mapansin mga kabaka. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.